Amen and amen. Praise God. Now unto the King, eternal, immortal, and the invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Ngayon ay November 15, 2022. Salamat sa Diyos. At ngayong Martes, ang ating Tuesday Mana. Kasama natin mga kapatid natin sa Brunei, mga kapatid. Amen. So muli, pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At nawa ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So sa ating series, ay tutuloy po natin itong lesson natin. Na ito ay kinakailangan nating ma-master. Okay? Yung pagiging dependent. So we are on a series of lesson na ang pamagat ay dependent being. So madali kasing maging dependent, alam nyo, pag 50-50 ka na, no? Pag wala na nagmamahal sa iyo, madaling sumandal sa Diyos. Kaya mahalaga at least dependent pa rin tayo. Pero on our subject, ang pinag-uusapan natin dito ay dependent tayo sa Panginoon, hindi lang pag may pangangailangan na lubha. Kahit walang pangangailangan, mga kapatid, kahit maayos ang takbo ng buhay natin, kailangan tayong matuto on our decision making. Kailangan sanayin natin, mga kapatid, masanay tayong maging dependent sa Panginoon. Kasi tuwing nagkakaproblema naman tayo, hahanapin natin ang Panginoon. Nasa sandalan, mga kapatid. Kaya kapag nasanay natin itong ugaling ito as a dependent being, lahat, mga kapatid, sasangguni natin sa ating Panginoong Diyos. Okay, so ang teksto natin, mga kapatid, sa ating pang 23rd na series na ito ay nasa Romans chapter 14, verse 7 to 8. Okay? Ang Book of Romans ay isa sa paborito ko lahat, pero natatangi ito dahil napakaganda ng Book of Romans. Okay, dahil mayroong sulat para sa Hudyo, lalo na sa Old Testament. May sulat para sa mga Hudyo na mananampalataya sa Book of Hebrews. May mga mananampalatayang para sa Hintil. Okay, so itong Book of Romans, mga kapatid, ay naisulat sa church natin sa Roma. Yan. Ni Apostol Pablo, hindi ni Pedro, mga kapatid. Si Pablo ay nakarating doon. Okay, sinulatan niyang mga mananampalataya doon. Ito yung maganda, mga kapatid, na sinasabi ko. Ang Roman Church ay binubuo, of course, ng mga Hintil, pero meron ding mga Hudyo na naroon. Kaya, mga kapatid, napakaganda ng ganitong mensahe dahil, amen, hindi lang para sa Hudyo, hindi lang para sa Hintil. Pareho, mga kapatid. Amen. Kaya ngayong gabi, Hudyo man tayong Kristiyano o Hintil na Kristiyano, mga kapatid, ay nababagay tayo dito, mga kapatid. Amen. So to the church, ito po ang salita ng Panginoon. For none of us lives to himself, and no man dies to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. So whether we live therefore or die, we are the Lord's. So yan ay napakalinaw na ngayon, mga kapatid. Although lahat ng tao kailangang maging dependent sa Panginoon. Pero ito ay paalala sa atin na lalong-lalo na kung tayo po ay naging Kristiyano na. Okay, dahil tandaan natin, nabubuhay pa po tayo sa ating laman. Yung nilibing nung bautismo,
mga kapatid, ay pwedeng bumangon yan. Kaya nga, ito ay paalala sa atin na, mga kapatid, kailangan tayong sumandal lalo sa ating Panginoong Diyos. At kapag nasanay tayo, napakagandang masanay tayo niya. Napakasigurado, mga kapatid, kapag yung mga anak natin papasok sa kurso, sa trabaho, pakikipag-boyfriend, girlfriend, kapag lahat ay sinangguni natin, sumandal tayo sa Panginoon, mga kapatid, tiyak ko na magkakaroon tayo ng kasiguraduhan sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos. Okay? So, mga kapatid, muli nating buksan ang puso natin sa gabing ito sa paalala sa atin ng Panginoon na tunay ngang siya'y nariyan nating sasandalan at talagang matibay na masasandalan. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, okay, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and it is safe. Amen. Pag sa pangalan tayo ng Panginoon, tatakbo tayo sa Panginoon. Amen. Meron tayong safety. Okay, meron pong proteksyon tayo. Okay, kaya napakagandang sanayin natin. So sa nagdaan nating pag-aaral, mga kapatid, hopefully nandyan ay mga kapatid natin sa UPCFF. Okay? So nung nagdaang pag-aaral po natin, okay, paalala ko lang yung buhay ni Lucas. Luke the physician, mga kapatid. Kaya makikita natin ang pagtawag ng Panginoon na hindi lang puro mahihirap, hindi lang puro walang pinag-aralan, maging ang doktor, mga kapatid, ay napupukaw din sa pagkatawag ng Panginoon. Kaya nakita natin ang isang hamon na pinagkaloob sa atin ni Lucas, na kaya niyang iwanan ang napakagandang profesyon para lamang makapaglingkod sa ating Panginoon. Okay? Kaya sa mundong ito, pag gano'n ang nangyari, mga kapatid, tatawanan siya ng mga tao, sasabihin ng mga tao, baliw ka na, no? Doktor ka eh. Nagpastor ka pa o nagministro ka pa, no? Okay, so hindi nila maintindihan yon. Okay, unless natawagin din sila ng Panginoong Diyos. Kaya wag nating ipilit sa mga hindi mananampalataya yung mga bagay na ipinaunawa sa atin ng Panginoon na lalo na yung pagkatawag. Hindi nila maintindihan yan eh. Okay, paunawa natin yung kaligtasan, paunawa natin sa kanila yung kapatawaran ng kasalanan. Okay? Pero yung pagkatawag at pagsisilbi sa Panginoon, mga kapatid, ay mahirap pong ipaliwanag yan, lalo na kung hindi ka tinawag ng Panginoon. At ang pagpapaliwanagan mo ay hindi mananampalataya. Okay? So, hindi nila kailangan ng paliwanag mo dahil mahirap ipaliwanag sa kanila at mahirap nilang maunawan. Katulad nga niya, no? Isang doktor, isang manggagamot, okay, ang iniwan ng profesyon para sa Panginoon. Kaya nga yan ang hamon sa atin eh. So dapat kaya nating iwanan. Okay, kung mas mababa pa sa pagiging doktor yung trabaho natin, dapat mas madali nating iwanan yan para sa Panginoon. Hindi yung unahin muna natin yung trabaho natin na kung ano man yan, bagong Panginoon. Dahil pag wala ka ng ibang mapupuntahan, Panginoon din ang takbuhan natin eh. Okay? So yan ay napakagandang hamon sa atin. Nagsilbi sa Panginoon, sumama kay Apostol Pablo, mga kapatid. Naging alalay siya ni Pablo. Yung doktor, yung doktor, naging alalay ni Pablo, tagasulat siya. Mga kapatid. At yun ang maganda pag naglingkod ka sa Panginoon. Siguro pag doktor na lang siya, hindi siya naglingkod sa Panginoon, hindi siya naging alalay ni Pablo, mga kapatid. Hindi natin siya pinag-uusapan ngayon. Tama ba yon?
Kaya masarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, dahil patay ka na, napapag-usapan pa yung buhay mo bilang hamon sa mga mananampalataya. Makinig kayong maigi. Magpatuloy kayong maglingkod sa Panginoon. Patay na tayo mamaya. Sa church na pinupuntahan natin, pag-uusapan pa tayo, naalala mo ba si ganito pag nagpuri? Talaga, ha? Naalala mo ba si ganito pag nagbigay? Naalala mo ba si ganito pag nagturo ng Sunday School? Kaya ang sarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Pero kung nagsilbing doktor na lang si Lucas, baka hindi natin pinag-uusapan siya ngayon, mga kapatid. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon, somehow, sa paraan ng Diyos, gagamitin niya yung buhay natin sa mga susunod na henerasyon kung hindi pa siya babalik, mga kapatid. Kaya magpatuloy ka. Okay? Magpatuloy ka. Ang nga lang, matindi talaga yung challenge ni Luke na iwanan niya yung profession niya as a physician. Okay. Ang doktor, mga kapatid, nire-respeto. Bukod pa doon, maraming atik. Okay? Pero mas pinili niya na alalay siya ni Pablo, tagasulat, mga kapatid. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, amen, napapag-usapan natin siya. Amen. Yung instrumento ng pagmiministro niya sa Panginoon at pagsusulat, mga kapatid, ay hanggang ngayon ay nariyan. Ginagamit natin, amen, para masumpungan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya magpatuloy kang maglingkod. Amen. Ang mahirap naman, pag hindi ka magpatuloy maglingkod sa Panginoon, itong mahirap, bago tayo papasok sa panibagong lesson, pag hindi ka nagpatuloy, mababanggit din yung pangalan mo dahil sayang si sister, ang galing pa naman niya. Si brother, ang bait pa naman niya. Oo, 20 years lang siya naglingkod sa Panginoon, tapos bumalik din siya sa dati, sayang. Huwag sanang ganun, mga kapatid, no? Amen. Kung hindi, hanggang sa kamatayan natin, maglingkod tayo sa Panginoon at gagamitin tayo, maging anak ninyo, gagamitin kayo ng mga anak ninyo. Amen. Talagang yung mama ko naglingkod sa Panginoon. Araw-araw pumupunta sa church, nagpipray. Amen. Hindi nag-absent sa church. So, mga kapatid, yan ang dapat nating maabot sa buhay natin. Okay? Hindi lang yung maligtas, kung hindi ma-challenge natin yung next generation. Amen. Ma-impluwensya natin, lalo na yung mga pamilya natin, na maipakita natin sa kanila. Kaya nga pag anak ako ni, halimbawa, assuming muna ako, mga kapatid, halimbawa, anak ako ni Lucas, sasabihin ko, ano bang meron dito sa pinasok ng daddy ko? Bakit? Doktor ito eh. Tapos bigla na lang siyang, pag-gala-gala, sigaw-sigaw, nangangaral. Bakit kaya? Bakit kaya? So yun yung yung mga palaisipan. Naisip, ibig sabihin, mayroong something dito eh. And you know what, brothers and sisters, mayroong something dito sa paglilingkod sa Panginoon na hindi natin masusumpuan sa iba. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay, so let us move on. Ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, sa ating dependent being ay narito sa Book of Luke. So, i-ready natin ang notes natin, ang ating Bible, ang ballpen natin, lalo tigit ang puso natin at isipan, mga kapatid. Luke chapter 6, verse 15. And then in Book of Acts chapter 1, verse 13. Okay, so let me read in King James Version. Ang sabi dito ay, ito sa Luke 6 ay pinapakilala, ni Luke. Ayan, yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga alagad. So Matthew and Thomas, sabi niya, James, the son of Alphaeus, and Simon called Zealots.
In Book of Acts, chapter 1, verse 13, and when, okay, dito, sa chapter 6 ng Luke, mga kapatid, ay nariyan pa ang physical appearance ng Panginoong Jesucristo. Okay? But now, in the Book of Acts, mga kapatid, ay ang mga alagad na. So, magsisimula na ang pagkilos ng church. Okay? At ang Panginoon ay kikilos naman sa church in the form of a spirit, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. So now in Book of Acts chapter 1 verse 13, mga kapatid, and when they were come in, sa Jerusalem po ito, mga kapatid, they went up into an upper room where abode both Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas, the brother of James. Okay. So sa gabing ito, mga kapatid, ang pag-usapan natin, di ba, pinag-usapan natin yung mga tagasunod ng Panginoon, mga alagad, okay, mga sinauna, dahil sila yung, they are the perfect example nating tutularan, hindi yung nakikita natin sa paligid ngayon, mga kapatid. Okay, dahil ilan na lang ang tao ang kayang iwanan ng mga bagay-bagay, propesyon, para sa Panginoon, maliban na lang yung mga pastor natin, no? Ngayon, okay? Pero ang church noon, kahit hindi pastor, kaya nilang iwanan lahat. Okay? So now, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay ang buhay ni Simon Zelotes. Okay? Hindi natin siya masyadong hindi siya kasing ingay ni Matthew, hindi siya kasing ingay ni popularity mga kapatid ng pinag-usapan natin nila Pedro, nila John, yan, nila James, at si Judas. Ang pinakahalos mas sikat sa kanila si Judas, mga kapatid. Pero itong si Simon Zelotes ay napakatahimik ng buhay niya. At ngayon ay medyo gambalain natin siya at pag-usapan dahil mayroon tayong mapupulot na lesson dito. Okay, kaya pag tinawag tayo ng Panginoon, tandaan niyo, merong paggagamitan sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ba't ako nasa church? Wala naman, di naman ako kagaya nila na matunog yung pangalan ko. Ayan, parang si Simon Zelotes, mga kapatid. Okay? Ngunit, mayroon tayong mapupulot na lesson. Makinig po tayong lahat, mga kapatid. Praise God. So in the New Testament, one of the disciples of Jesus Christ was named Simon the Zealot. Okay. Si Simon Zealot, mga kapatid, is tinatawag din siya na obscure disciple. Okay, pag sinabing obscure, mysterious. Wala, hindi nga natin siya masyado kilala, di ba? Hindi natin siya masyadong kilala. Not clearly seen. Kagaya nga si Pedro, si Juan, si James, lalong-lalo na si Judas. Ayan, mga kapatid, nila. Masyadong sikat sila sa kanilang grupo, mga kapatid. So, si Simon Zealot, mga kapatid, he is not easily distinguished. Okay, pero ang Biblia ay nag-iwan ng salita. At salamat, kasi sa ibang talata, hindi natin mababasa yung Simon Zealot, kundi Simon the Canaanite yata. Okay? Pero salamat, naisulat sa book of Luke, chapter 6, verse 15, and then in Acts chapter 1, verse 13, yung teksto na binasa natin, yung salitang Simon Zealot. Napakahalaga nun, mga kapatid, dahil naroon po yung pagkatao niya . Naroon yung kung sino siya at katayuan niya. Parang si mga kapatid, si
si Lucas, okay, bilang tagasunod ni Kristo, hindi man siya kasama sa 12 apostle, ay kilala po siya bilang isang physician. Okay, kaya nakita natin, paano kung hindi na isulat yun, na that Lucas was a physician, di natin alam. Ang alam tuloy natin siguro pag ganon, ang mga alagad ng Panginoon, puro mga mahihina, puro mga mahihirap, puro mga walang pinag-aralan. Pero salamat na, mga kapatid, iniiwan ng Biblia yon para makita natin sila. So this time, mga kapatid, by the Lord's permission, na ilagay doon sa pangalan ni Simon, okay, nailakip doon yung kung sino siya at anong background niya. Simon Zealot. Okay? Ang zealot kasi, mga kapatid, ayan. Zealot. A zealot is a member of a Jewish sect. So, isa itong sekta. Okay? Noted for its uncompromising opposition to the pagan Rome. So, mayroong mga relihiyon, mga kapatid, kasi ibig sabihin noon pa pala, may mga relihiyon na ang nag-rule kasi that time, hanggang ngayon ay Roma, mga kapatid. Mula noon. Kaya nga ang parusa na tinanggap ng Panginoon ay parusa na pinaparusa ng mga Romano. Okay? Kaya nga, di ba, nakakalungkot, dati tayong Romano-Katoliko. Sila naman, mga Romans naman, mga kapatid, ang mga isa sa mga nagpahirap sa Panginoon. So, sila yung sekta, sila yung klase ng relihiyon, mga kapatid, na talagang hindi lang sila spiritual, hindi lang sila, di ba, worship. Pag sinabi kasing religion ay worshiping God, studying the Word of God, practicing, mga kapatid, spiritual activities. Amen, mga kapatid. But at the same time, itong zealot ay against sa that time government. Okay? And the polytheism it professed. Dahil marami namang kinikilalang Diyos talaga itong mga ito eh. Pero ang Judaism, mga kapatid, napaka-stricto. Hanggang ngayon, isang Diyos talaga, mga kapatid. And the Zealots were an aggressive political party. Talagang palaban sila. Okay, hindi sila yung tahimik lang, mga kapatid. Whose concern for the national and religious life of the Jewish people led them to despise even Jews who sought peace and conciliation with the Roman authorities. So, mga kapatid, ang concern nila ay religious activities at makabayan. Ayan. So, nakikita natin, sila yung lumalaban, mga kapatid, na nagwiwilga din, marahil. Okay? At hindi lang sila galit sa patakaran ng gobyerno, kung hindi, kahit Hudyo ka pa, di ba, Hudyo nga, naniniwala sa Diyos, kung ikaw naman ay Hudyo na sumasang-ayon sa pamamalakad nitong mga mananakop sa kanila, ay galit din sila doon. Okay, so yung discrimination sa puso nitong mga kasapi sa grupong ito, mga kapatid, napaka-stricto. Okay? Na ang totoo, mga kapatid, sa church ngayon, tinuturo sa Biblia na kailangan tayong sumunod din sa gobyerno. Amen. At ang sabi nga ng Bible, God is no respecter of person. Pero sila, mga kapatid, ayan, they are aggressive. Isipin mo yan. At sa panahon natin, meron bang ganun, Pastor? Meron. Di ba? Meron. Siyempre, hindi zealots, pero meron. So, sadyang may mga espiritu na gano'n na nagtuturo naman sa simbahan, tapos, pumupunta pa doon sa harap ng
sa kalsada. Di ba? Meron, napapanood nyo sa TV yan. Oh, napapanood nyo. May mahilig doon, yung isang kalbo na ano eh. Medyo kalbo siya eh. Na leader ng simbahan. Okay? Mga Katoliko, yun na lang. Sabihin ando doon sa ano, nakikipag. So parang gano'n, ayan. Parang gano'n itong mga zealots. Okay? Tayo kasi, hindi naman tayo nakikialam sa gobyerno. Dahil ang trabaho natin dito ay iparating sa mga tao yung binibigay ng Diyos na kaunawaan at dalhin ng mga tao. Yan ang trabaho namin, mga kapatid. Dalhin sa tao mula sa Panginoon ang mensahe, ang salita niya, ang kalooban niya sa tao, and then dalhin yung mga tao sa Panginoon. Yun yung trabaho natin. Kaya hindi tayo pwedeng mawala doon. So sila, bukod sa ginagawa nila yon, para pa rin silang mga politiko, mga kapatid. Okay, nakikialam sila. Kahit hindi sila kasama sa kamara, ay kailangan. Okay, so yun yung Okay, so siguro sapat na ito para maintindihan natin kung ano itong pagkatao ni Simon Zealot. So, member siya ng Zealot. Okay? Amen. So, si Simon Zealot ay against sa mga patakbo ng pamahalaan dahil hindi naman rule ng ng mga Hudyo, kung hindi patakbo ng mga Roman authorities, mga kapatid. At ito, pakinggan nyo. Ito na tayo papasok, mga kapatid. At si Mateo, si Mateo ay naglilingkod, amen, dito sa authority na ito. Okay. Tapos, siyempre, pansinin nyo maigi, so, mapagbantay ito si Zealot, mga kapatid, si Simon Zealot. Kasama niya si Mateo. Kasama pa ni Simon Zealot, si Judas. Kurap yun, mga kapatid. So, huwag nating i-judge yung mga church natin ngayon, mga kapatid. Dahil tingnan ninyo, pinagsama-sama ng Panginoon ito. Yung mga magkakalaban, okay? Okay, so ano ba ang plano ng Panginoon pag away-awayin sila? O kailangan nilang matuto. Kapatid. Dahil kung mag-away sila, magkagulo sila, madali lang yon. Sabihin lang ni Simon yung karapatan niya sa mga alagad. Madali na magkagulo yon. Okay? Pero bantayan nating maigi, mga kapatid, dahil kahit agresibo sila Simon Zealot, nung tinawag na siya ng Panginoon, ito na yung sinasabi natin kanina, napakatahimik. Wala tayong narinig na nag-away-away sila. Amen. Wala tayong makikita na sila po ay nagtalo-talo. Amen. Dahil ang totoo, nagkaisa sila sa Panginoon at sa kalooban ng Diyos at pagkatawag ng Diyos sa kanila. Tandaan natin, mga kapatid, magkakaiba po tayo. Okay? Ang gulo pa naman ng mga Pilipino, nakakainis din, dahil hindi kagaya pag sinabing Amerikano, doon, puro English sila, mga kapatid. Di ba? Tayo, mga kapatid, ayan. Mga taga-Highlander, Ilocano,
Bisaya, Tagalog, Kapampangan, ano pa mga, Panggalatok, dami, Cebuano. Ay, napakarami mga kapatid. Napakarami. Pero, yan, magkakaiba man ang kinalakhan natin na kultura o kagawian ng pamumuhay. Tiyakin natin bilang isang apostoliko, kagaya nitong mga tinawag ng Panginoon. Iikot sana tayo mga kapatid. Ang buhay natin iikot, lalo na pag nasa church tayo, tungkol sa Panginoon, salita ng Panginoon at pagkatawag sa atin ng Panginoon upang hindi rin tayo magkagulo-gulo. Alam nyo kung ba't nagkakagulo? Kasi ganyan sila yan, mga Ilocano. Kasi ganyan sila yan, mga Bisaya. Kasi ganyan sila, mga... Doon nagkakagulo, mga kapatid. Okay, dapat ang pag-usapan natin sa church. Okay? Okay, doon tayo iikot. Walang gulo, mga kapatid, kagaya nila. Pag nakasentro tayo sa church, sa Panginoon, salita ng Panginoon, kahit ano pang lahi mo, mga kapatid. Amen. At nakasentro tayo sa pagkatawag ng Diyos sa atin at nakasentro tayo sa iisang kalaban. Iisa lang po ang kalaban natin. Hindi ang ibang lahi. Hindi si Mateo. Hindi si Silot ang magkalaban, mga kapatid. Kung hindi magkasama sila, isa lang ang kalaban nila. Lahat ng kalaban sa kalooban ng Diyos, yun lang kalaban nila. So once we are in, mga kapatid, sumandal tayo sa Panginoon. Okay, kaya nga, kung tayo siguro yung sabi mo, Lord, paano yan? Out of place ako dito, Panginoon. At kawawa ako dito dahil nandyan si Mateo, nandyan si Judas. Okay? Pero hindi, mga kapatid, huwag yun ang tignan mo. Ang tignan natin yung tumawag sa atin. Ang tignan natin yung salita ng tumawag sa atin. Ang tignan natin, mga kapatid, yung kalooban ng tumawag sa atin. Dahil pag tinawag tayo ng Panginoon, kung gaano ka kahalaga na Hudyo, ganun ka din kahalaga na Hintil. Naintindihan ba natin yon? Kung alam mo na mahalaga sa Panginoon ng mga Tagalog, nakita mo may Bisaya, mahalaga din ang Panginoon yung sa Panginoon ng mga Bisaya. Pag may nakita ka mga Ilocano, anong doon sa church, ibig sabihin, mahalaga din sa Panginoon ng mga Ilocano. So lahat ng lahi na tinawag ng Panginoon, mahalaga sa Panginoon yan, mga kapatid, at wala tayong ibang pag-uusapan para walang gulo, kung hindi ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Panginoon at ang Panginoong Jesucristo. Dahil yun, mga kapatid, hindi sila nagkagulo-gulo. Okay? Intindihan po ba natin yun, ha? Mga kapatid, huwag. Taga-Kogaminda kita. Taga-Kasjayda. Taga-doon kasi yung mga yan. Huwag ganun, mga kapatid. Dahil ultimo sila, mga kapatid, ha? I tell you, pag nagtinginan sila Matthew at Silots, mga kapatid, iba na yon. Pwede nang magsimulang spark nun, mga kapatid. Okay? Pero salamat na lang. Alam nyo kung saan sila nakatingin? Nakatingin sila sa Panginoon na tumawag sa kanila. Nakatingin sila, mga kapatid, sa pagtuturo ng Panginoon. Anong nangyari dun sa teksto natin, mga kapatid? In the book of Luke, nandoon si Jesus Christ. Nagsama-sama sila. Tingnan ninyo, pag nakasandal tayo sa Panginoon, kahit sino pa yung kasama mo. Pag matuto kang sasandal sa Panginoon, kahit sino pa yan, kahit ayaw mo yan. Tingnan ninyo, in the book of Acts, wala ng physical appearance ng Panginoon doon. Amen. Pero magkakasama pa rin sila. Purihin ang Panginoong Diyos. Gisingin nawa tayo ng Panginoon. Ay, ayaw ko yan. Si pastor kasi Tagalog yan. May mga ganyan. May mga ganyan. Kaya, yung mga namimili, mga kapatid, ibig sabihin kasi, yung mga namimili, hindi malagong Kristiyano yon. Kaya kapag kalahi nila yung tatayo, kahit kung ano-ano na lang yung sinasabi, kalahi natin ito. Mag-revival tayo. Kalahin natin
Si pastor, ang ganda ng turo niya, hindi ka lahi yan. Ibang lahi yan. Kaya, ibang tinuturo niya. Siyempre, yung lahi nila yung tinuturo niya yan. No, mga kapatid. No. Hindi po. Okay? Hindi. At dito natin makikita kung gaano kaganda at kagaling ang Panginoon sa bawat ministeryo. Kung variety, mga kapatid. Imagine ninyo, kung lahat ng pastor, kagaya ng ganito magturo, naku, mainis na tayo lahat. Dahil kahit mag-invite ka na magtuturo, ganyan na naman, wala. Okay, may mga pastor, mga kapatid, malumanay naman. Ayan. Manalangin tayo. Ayan. May mga ganun naman. So iba. Meron naman mga kapatid, simula pa lang, talagang umuusok. Sige. Meron. Iba-iba. Iba-iba po, mga kapatid. Nung bata-bata pa ako, ganun din ako. Paghawak ng mikropono, mga kapatid, ayan na. Sumabog na, mga kapatid. Gusto ko rin magturo, kaya pinaghahalo ko na yun, mga kapatid. Pagtuturo at pangangaral. Okay, so iba-ibang traits, iba-ibang Siyempre, iba-ibang pinagmulan, iba-ibang training, kaya iba-iba ang resulta ng ating paggawa. Kaya nga dito, mga kapatid, isang hamon sa atin ito. Pare-pareho tayong sumandal sa Panginoon. Hindi yung sa pagiging Bisaya natin, hindi sa pagiging Ilocano natin, hindi sa pagiging Tagalog at kung ano pa mang lahi natin. Hindi, ganito kami. No, mga kapatid. Let the Bible break us. Let the Spirit of the Lord, mga kapatid, unite us. Okay, mga kapatid. Kahit Amerikano pa tayo, kahit ano pa mang lahi natin. Okay. Naway, sumandal tayo sa Panginoon. At huwag nating ipagpilitan sa church ang ating sariling kinalakhan. Magkakagulo talaga. Pag pinagpilitan ni Mateo, pag pinagpilitan ni Pedro, pag pinagpilitan ni Judas, pag pinagpilitan ni Simon Silot, magkagulo-gulo na. Bakit di natin hayaan ng Panginoon? Okay? Na ipagpilitan niya yung gusto niya sa atin upang magkaisa tayong lahat, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Marami pong hindi nakakaintindi ng ganito, lalo na yung mga immature. Yan, yung mga namimili ng preacher, namimili ng magtuturo. Hindi nila alam, mga kapatid. Kung gaano kakahalaga sa lahi mo at ibang lahi yung gagamitin ng Panginoon, ganun din kahalaga ang Panginoon sa kanya, no? Dapat puro Ilocano na lang dito Kasi Ilocano dito. Okay, sabihin naman ng mga taga-Bisaya, pag may Ilocano nandoon, hindi, dapat Ilocano, dapat Bisaya lang dito. Hindi ganun, mga kapatid. Okay, hindi ganun. Wag pong ganun. Dahil hindi natin makikita sa Biblia yung ganun. Kung hindi ang makikita natin sa Biblia, posibleng magkaaway, posibleng magkalaban, pero nung pareho silang tinawag ng Panginoon, mga kapatid, ay nagkaisa. Sa gospel, magkakasama sila. Tingnan niyan, hanggang sa Book of Acts, magkakasama sila. Anong nangyari? Anong resulta? Mga kapatid, napakaganda ng pagkilos ng Panginoon. Amen. Sa early church, mga kapatid. Ang sabi pa ng Panginoon, nung kasama niya itong mga ito, si Silot, si Mateo, sila Judas, sabi ng Panginoon, mga kapatid, John chapter 13, verse 34, A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Magmahalan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito, mga kapatid, ang nakaka-challenge. Verse 35, By this shall all men know that ye are my disciples, what? If ye love one to another. Okay. So, ang patunay pala na tayo ay mga alagad ng Panginoon, na hindi dahil pare-pareho yung doktrina natin. Dito, mga kapatid, kailangan marinig ito ng mga tao.
Dahil ang alam ng mga tao, para malaman na tayo ay mga alagad ng Panginoon, iisang doktrina, mahalaga naman yun, hindi ko sinasabing hindi. Iisang relihiyon, mahalaga po yun. Pero hindi yun ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Ang sinabi ng Panginoon, para makilala kayo. Ikaw, Silots, Matthew, Judas na magkakalaban, pero makikilala nila kayo na kayo ay alagad kung kayo ay magmamahalan sa bawat isa. Kaya kahit pareho tayong one God believer, masakit po ito, mga kapatid. Kahit one God believer tayo, kahit pareho tayong UPC, if you cannot respect others and accept others and love others, that's not the sign that we are a disciple, mga kapatid. Bigat-bigat po ito, mga kapatid. Pero yun ang sabi ng Panginoon eh. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya wag tayong pakukuha dyan. One God tayo. Oh yes, that's important. Doctrine is important. Okay? Pare tayo nabaptize in Jesus' name. Mahalaga po yan. Pero pag di tayo, mga kapatid, ganito sa sinabi ng Panginoon, magmahalan, hindi tayo matatawag na mga alagad ng Panginoon. Yun ang nakakalungkot. Kaya nung narinig nila yun, mga kapatid, pag narinig natin ito, simulan na natin, mga kapatid. Okay? Mas maganda na yung magsimula ulit kaysa ituloy natin yung maling kaisipan. Nung narinig nila ito sa Panginoon, naku, alagad tayo eh. Kailangan magmahalan tayo. Dahil hindi pala tayo matatawag na alagad. Kaya, di ba, nangyayari dito yan sa Santa Cruz, mga kapatid. Eh, gumagawa din ng alagad, di ba? One God din sila. Jesus name baptism din sila. Pero, galit sila dito sa atin. Okay? Dahil ayaw nilang magpa-monitor. Okay? Gusto nila, gawin lang nila yung gusto nila. So, akala nila, dahil tinuturo nila yung tinuturo natin, sinasamba din natin yung sinasamba nila, pareho na tayong alagad. Hindi, mga kapatid. Hindi yun ang sabi ng Panginoon. If you love one another. Kaya kapilitan, mga kapatid. Kailangang magmahalan ni Simon Zilot, Matthew, mga kapatid, hallelujah, at sila Judas. Okay? Ba't kaya pinagsama-sama, no? Ang Panginoon itong mga ito. Kaya may pinag-aralan, walang pinag-aralan, aggressive na kagaya ni Simon Silot, no? Ito naman sila, si Judas, corrupt naman, mga kapatid. Si Mateo naman ay publikano na nagsiserbi sa Roman authorities. Ba't kaya pinagsama-sama ng Panginoon, ano? Bakit kaya? Pansinin nyo. Sa church, merong mga expected and talagang napaka-visible na mga needs. Tayong lahat. Kailangan mo ng kagalingan, physical needs, nandoon tayo sa church, financial, material, mga kapatid. Meron tayong mga pangangailangan na gusto nating maabot o masolusyonan. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ang isa talaga nating pangangailangan sa gabing ito, makita natin, amen, ay magkaroon ng acceptance, respect, and yung ugali natin. Okay? So yun yung nakikita ng Panginoon natin. Siyempre, pag puro mangingisda yung tinawag ng Panginoon, automatic ang unity, mga kapatid. Siyempre, may mga biruan yan, mga mangingisda, may mga usapan yan na meron silang sariling linggo na tinatawag. May lingwahe sila. Pero pansin nyo, ba't iba-iba? So gusto silang turuan sa isang pangangailangan nila na mag-adjust sila ng kanilang pag-uugali. Bakit?
Bakit, Pastor, kailangan nating mag-adjust ng ugali? Dahil hindi lang kalahi mo ang ililigtas ng Panginoon. Okay, di ba ang saya? Gusto mo, Bisaya lang iligtas ng Panginoon. Gusto mo, Ilocano lang. Gusto mo, Tagalog lang. At kung ano-ano pa. Gusto mo, Amerikano lang. Hindi po pwede, mga kapatid. Di ba ang ganda ng church? Gustong tayong turuan ng Panginoon mag-adjust. Amen. Sasandal tayo sa Kanya at wala tayong ibang, mga kapatid, makikita. Amen. Kung gaano kaganda mamayang, lalo na sa langit, mga kapatid. In every nation, in every tongue. Ano kaya gaano kaganda? Huwag kang malungkot, ha? Ay, wala. Dapat sana puro mga Tagalog lang doon, para masaya. Hindi ganun. Huwag ganun. Huwag ganun. Ang ganda ng church, mga kapatid. Amen. Iba't ibang lahi. Iba't ibang pinagmulan. Iba't ibang salita. Amen. Hallelujah. Ganyan kamahal ng Panginoon tayong mga tao. Nung unang panahon, Hudyo lang ang pinakamamahal niya. Hallelujah. Ngunit salamat sa Diyos. Kaya matuto tayo, mga kapatid. Mag-adjust. Okay? Kaya wag nating, pag may nakita tayo, sa church, kanwari, may outing. Ayan. Puro putahin ng, baala siya, kasi Ilocano siya, di, magsanay siya sa luto natin tayo, mga ano tayo, mga Bisaya tayo, di, baala siya sa buhay niya. Hindi rin gano'n, kailangan may consideration tayo. Dahil pag napasaktan natin, mga kapatid, si Mateo, pag napasaktan mo si Simon Silot, Mateo, parang, pag ikaw yung dahilan na mawala siya, hindi maganda. Okay? Di ba, pwede mo namang lapitan, Simon Silot, ano ba ang putahin niyo doon sa ano ninyo? Ano bang putahin yung mga rebelde kayo? Hindi naman. Ganito kasi sa amin. Yung ginisa namin, walang sibuyas at bawang. O di, magluto ka. At pagsaluhan natin. Okay? Para lang manatili tayong lahat sa Panginoon. Ayan yung sinasabi ni Pablo, mga kapatid. By all means that I might save some. Okay? Mag-adjust. Ang mensahe dito, mga kapatid, ay matuto tayong mag-adjust. At pag matuto na tayong mag-adjust, ayun na, maayos ang ating ugali. I mean, mamamaster na natin acceptance. At finally, mamamaster na natin ang respeto. Okay. Amen. Ang susi, mag-adjust. Ang laking adjustment siguro, ang hirap siguro. Pag may nadaanan naglalakad sila ng mga Panginoon, may dadaanan nila doon. May nagtuturo na mga, nagsiseminar ng gobyerno. No? Gusto ng, aggressive yung sekta nila eh. Zilot is an aggressive sect, mga kapatid. Gusto nilang puntahan ni ano, at huwag kayo maniwala dyan. About sa mga government. Siguro. Pero hindi. Kailangan niya mag-adjust. Kasama ko ang Panginoon. Kasama ko yung mga alagad. Ako'y tinawag na ng Panginoon. Bukod pa dyan, sila mismo magkakasama eh. So matuto tayo mag-adjust, mga kapatid. Amen. At ibaling natin sa Panginoon ang sabi nga ng Bible, casting all your care upon Him, for He cares for you. Amen. Hallelujah. Amen. Can we still hold on? Kung ikaw si Simon Silot, can you still hold on? Ayaw ko na. Puro iba naman sila eh. Okay? Can you still serve the Lord with Matthew? Can you still serve the Lord with Judas, mga kapatid? Kaya mo pa rin bang maglingkod sa Panginoon? Kahit hindi mo kabalahibo yung mga kasama mo. Amen. Kaya mo pa rin ba?
matuto tayong mag-adjust. Pag natuto tayong mag-adjust kagaya ng mga alagad, which is the perfect example for us, church. Pag matuto tayong mag-adjust, matututo na tayo, mga kapatid, na magkaroon ng acceptance, respeto, yung ugali natin, mga kapatid, okay na. Hallelujah. Sa harapan ng Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, amen, sa ating pagtatapos, ang church ay ganito, mga kapatid. Pinag-aaralan natin ito sa sa Thursday study and grow. Okay? So, ito ay tumutukoy sa church at pakinggan natin, mga kapatid. Ganito po ang church. Okay, 1 Corinthians chapter 12, verse 17. Pansinin ninyo. If the whole body were an eye, where were the hearing? Kung puro zilots lang, wala sila Mateo, mga kapatid, wala sila Judas, wala yung mga mangingisda, baka hindi na 12 disciples ang tawag, 12 zealots. Pag puro naman mangingisda, baka mamaya, the fishermen, the 12 fishermen. Okay? Kaya pag sinabing 12 apostles, it can be a fisherman. It can be an unlearned person, or professional or wealthy disciple like Matthew, or maybe a person who has a religious background like Simon Silot. Gina niyo, hindi na sila na-identify sa kanilang sari-sariling kaya tayo dito nakakalungkot eh. Diba, may mga pa rin talaga eh. Pero pag sinabing apostolic, it doesn't matter, mga kapatid, tingnan niyo sila. 12 apostle. Okay. Pinagsama-sama ng Panginoon. Hindi lahat mata, sabi ni Pablo. Sana yung pakinig pag mata lahat. If the whole were hearing, where were the smelling? Kaya hindi pwede. Ayaw ng Panginoon, puro Hudyo lang ang papasok sa langit. Alam mo ba yon? Kaya gusto niya rin mahaluan ng hintil na kagaya natin. Amen. Gusto niya pang mag-reach out tayo ng maraming Ilocano, mga Bisaya, mga Panggalatok, mga Tagalog, mga Amerikano, at kung ano-ano pang marireach out natin, mga kapatid. Mga kapatid dyan sa Brunei. Amen. Lalong-lalo na mga Pilipino dyan, abutin nyo sila. Huwag niyong tanungin kung ano ka ba, Tagalog ka? Wala na, basta at mahalaga, alam mong may kaluluwa yan. Amen, at alam mong mahal din siya ng Panginoon. Kailangan tayong matutong mag-adjust, matuto tayong tumanggap, acceptance, respetuhin sila, at magkaroon ng tamang pag-uugali. Ang tamang ugali sa gawain ay ang sentro si Jesus, hindi yung background natin. Ang tamang ugali sa gawain ay nakasentro sa salita ng Diyos, hindi yung background natin at lahi natin. At nakasentro tayong lahat sa pagkatawag ng Panginoon, hindi yung background natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos, ituloy natin. 1 Corinthians 12:18. But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. So, tingnan ninyo hindi tinawag ng Panginoon yung mga alagad para ma-please yung mga alagad. This was revealed, mga kapatid. It is very clear in 1 Corinthians 12:18 na ang pagtawag pala ng Panginoon sa atin, yun yung pleasing sa Kanya. Ulitin ko hindi tinatawag ng Panginoon yung kasama mo dahil yun yung gusto mo. Tinawag niya yung kasama mo sa church dahil yun yung gusto niya. Okay? Naintindihan po ba natin yun? Kaya, ayoko naman sila. Hindi yan ang gusto ko. Hindi naman ikaw ang tumatawag siya Kaya kung sino yung pleasing sa Kanya, siya yung makakasama natin. Amen. Anong maganda doon? Ibig sabihin, pleasing ka din sa Panginoon, pareho kayo. Ulitin ko. But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. Verse 19, and if they were all one member, where were the body?
Paano naging katawan ng pare-parehas? Oh. Okay? Hindi lahat sa atin, sa parte ng katawan pare-pareho. Kahit itong kamay, may mga guhit tayo hindi pareho eh. Okay? Tanggapin natin sa katawan ni Kristo, hindi natin makikita lahat ng gusto natin. Ang makikita natin, itong maganda, yung mga gusto ng Panginoon, ang makikita natin. Amen. Verse 20, but now are they many members yet, mga kapatid, one body. And the eye, makinig ka, and the eye cannot say to the hand, hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi pwedeng sabihin ni Simon Silot kay Matthew, hindi pwedeng sabihin ni Simon Silot kay Judas, o let us make it plain, mga kapatid, hindi pwedeng sabihin ng apostolikong Ilocano sa Bisaya, hindi pwedeng sabihin ng apostolikong Tagalog, mga kapatid, sa Cebuano, na I have no need of thee, nor again the head to the feet. Hindi pwedeng sabihin ng ulo sa paa. Okay? I have no need of you. Okay? Verse 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. For one member be honored, mga kapatid, and all the members rejoice with it. Ang totoo, mga kapatid, karamay tayo. Kayo Mateo, masyado kayong sa gobyerno kasi. Sabi ni Silot. Tapos si Judas, yan pa. Isa pa yan. Kurakot din yan. Kaya, so mga kapatid, mag-focus tayo sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Okay? Huwag nating ipilit. Huwag mo ipilit na maging Judas lahat. Di na maganda. Huwag mo ipilit maging Mateo lahat. Huwag nating ipilit maging Zealots lahat. Sinulwin na nga tayo ng Panginoon, nagsusulwin pa tayo sa church. Huwag ganon, mga kapatid. Amen. Respetuhin natin ang disenyo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Dahil kung magiging kapurihan naman ang magagawa ng isa, nadadamay tayong lahat, mga kapatid. Praise God. So ang lesson, sumandal tayo sa Panginoon. Be a dependent being and learn to adjust. Learn to adjust. Walang lugar na gusto mo lahat nandoon, mga kapatid, wala. Parang sasakyan. Okay, parang sasakyan. Walang perfect na sasakyan. Walang perfect na sasakyan. Lahat ng sasakyan magaganda po. Kotse, SUV, MPV, lahat. Lahat magaganda. Pero may binabagayan. May paggagamitan. Ayan. Tayo din, mga kapatid. Okay? Tayo din. Meron paggagamitan sa atin. Dahil meron kang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. Okay? At pag pinagamit natin pareho yun sa Panginoon, mas marami tayong magagawa. Okay? Kaya Simon Zealots, focus tayo sa Panginoon, focus tayo sa Word of God at sa calling natin, paglilingkod sa Panginoon, para matuto tayong maging dependent sa Kanya lalo at matuto tayong maging mapagtanggap sa lahat ng kabahagi ng church, respetuhin natin sila, at magkakaroon tayo ng tamang ugali sa loob ng simbahan. Amen. Huwag tayo magtataboy sa simbahan, mga kapatid. Okay? Welcome lahat ng tinawag ng Panginoon at lahat ng makasalanan na makilala din nila ang mabuting Panginoon. Amen. Kung meron mang Simon Silot, tatabi muna natin yan. Welga, hindi. Pag nasa church tayo po, mga kapatid, umikot tayo sa mabuting Panginoon.
Yan ang takbo ng isip natin, salita ng Panginoon, ang pagsisilbi at pagtawag sa atin ng Panginoon. At tiyak ko, pag umiikot tayo sa ganyan, at sasandal tayo sa Panginoon, we can accept everyone. We can respect every part of the church, and that will result a right attitude, mga kapatid. Amen. God bless you. Mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. At to wrap it up, mga kapatid, anong nangyari sa Buko Box? They have a revival church. Powerful church. Woo! It's about time, mga kapatid, makita din natin yan sa ating mga churches. Mga kapatid. God bless you. Amen. Sumandal tayo sa Panginoon. Hallelujah. At marami pa siyang ipapakita sa atin. Praise God. Purihin ang Panginoon. All glory belongs to our Lord, mga kapatid. Amen. At kung may napulot po tayo, balik natin sa Diyos ang lahat ng papuri. Pagsamba tayo manalangin, panandalian, mga kapatid. Amen. Praise the name of the Lord Jesus. Purihin ka at sambahin, Panginoon. Mabuti at tapat na Diyos. Maraming salamat po, dakilang Ama. Muli kaming dumudulog sa iyo na nagpapasalamat, Panginoon. Lord God, sa buhay, kalakasan, sa pagkatawag mo sa amin, Lord. At salamat din, Panginoong Diyos. Napakaganda ng church, Panginoon. Hindi lang iisang lahi ang nakikita namin. Lord, hallelujah, napakaganda, Panginoon, ng larawan na binibigay mo sa amin, Lord. Looking forward sa langit, Lord, sa buhay na walang hanggan. Jesus, makita namin ang iba't ibang lahi doon. Nasasamba sa iyo, kasama naming mananampalataya, kasama namin na tinawag mo, Panginoon, at kasama namin, Lord God, na recipient ng biyaya mo, Diyos, Lord. Tulungan mo po kami. Tanggalin mo nawa sa apostolikong gawain, Panginoon. Ang discrimination, Lord. Hallelujah. Tinawag mo ang mayaman, tinawag mo ang mahirap. Tinawag mo anumang kultura, tinawag mo man ang anong kulay, anumang lahi, O Diyos. Tinawag mo, Panginoon. May pinag-aralan, walang pinag-aralan. Tinawag mong bawat isa sa amin, kaya Lord. Tulungan mo kami, O Diyos. Hallelujah. To continually be a dependent being on you, Lord Jesus Christ. To accept people, to respect people. Hallelujah, in order for us to have a right attitude, Panginoon. Hallelujah, bless mong aming ministry. Bless mong mga anak mo na nakinig, Lord. Tulungan mo sila. Gamitin mo sila. Lord God, sa ikaliligtas pa ng mga kaluluwang papasok sa simbahan at mga kaluluwang nasa labas na hindi pa dumadalo. Gamitin mo kami, O Diyos, na makilala ka nila gano'ng kakabuti at gano'ng kagandang iyong gawain. Pagpalay mong bawat isa, ingatan mo kami, Lord, layo mo kami sa kapahamakan. Sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, bigyan mo kami ng kagalakan sa presensya mo, kagalakan sa paglilingkod, Lord. Bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng kapayapaan. Ingatan mo kaming lahat upang patuloy pa kami maglilingkod sa iyo, Lord. Sasamba. Lord, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, I pray in the name of the Lord Jesus. Lord, grant our prayers, Lord. Igawad mo po ang kagalingan sa bawat isa, lalong-lalo na po ang aming General Superintendent, Panginoon. Pastor Bodegas, Lord, I pray, Lord God, for your mighty hands, Lord, to remove any disease and sicknesses in his body in the name of Jesus. And I pray for your mighty hands also, Lord, hallelujah. Na iabot mo po, Panginoon. Hallelujah. Let the healing touch of our Lord be upon him. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ganon din mga kapatiran sa kanilang mga pangailangan, Lord, ano man suliranin nila. Iunat mo rin ang iyong kamay sa kanilang buhay, Lord God. At tagpuin ito, Lord. Hallelujah, Lord. Save more people, save more souls, ano man ang lahi, Panginoon. Punuin mo ang iyong gawain, O Diyos, ng mga kaluluwa. Nais mong iligtas. Tulungan mo kami na ma-meet namin sila. Magabayan namin sila, Lord, na makilala ka at masumpungan ang kalooban mo, Lord. Salamat sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Patuloy mo kaming kausapin, paalalahanan at turuan. Pagpalain mo yung mga anak, I pray, Lord.
Dalangin ko ang bendisyon, Lord, na sumaaming lahat sa iyong gawain, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Salamat, salamat o Diyos. Sampu ng aming mga mahal sa buhay at pamilya. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Ito po ang aming samo at dalangin, Panginoon. Hallelujah. Claiming the victory, Lord. Hallelujah. Claiming this prayer, Lord, na maghanap, Panginoon Diyos. As we give you all the glory, honor, and praise, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Purihin ka, Panginoon. God bless, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. At ibalik natin sa Panginoon ang papurit pagsamba. Amen. Purihin ang Panginoon. God bless everyone. Mag-ingat po tayo para ingatan tayo lalo ng Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise the name of the Lord.